Yo, what's up mga kaduit, at nagbabalik itong ating tropa kahit hindi na dito nakatira sa may amin. So ito yung pinalta natin ng ito. Pat nawala na yung ano mo, cover dito. Hindi to. Tinanggal ko gawa ng Nagas yung tawag dyan, para tutuwa yung plastic na yun to. Kasi yung original, ito, meron siyang bakal sa ilalim. Yan wala. Para pag nainit siya, hindi talaga Malulusaw. lumulusaw, ganun. Eh yun, wala. Direct ginto lang, eh, mas makapal pa to. Oo. Yung binalik ko, ayan, hindi nang tanggal. So yan yung pinalta natin, ito, tsaka ito. So ngayon gagawin natin change oil, tapos palalagay tayo ng bracket sa fender niya. Prevention para hindi mabiyak. Saan yung panlagay mo? Ito? So ito sa ilalim. Bubutas natin to. Bali tatlo, isa sa gitna, dalawa sa gilid. Ano lang naman yan, is didrill. So babaklasin muna natin yung unahan niya, itong gulong, tapos yung fender. Okay, baklasin muna natin para lagyan natin, kasi pinapalamig din para sa change oil. Ito na mga kaduit, nabuksan na natin. Ito yung kanyang pang bracket. So ito, pwede rin naman kayong gumawa, pero may nabibili saan mo ito binili? Shopee? Shopee. TikTok. Ito kasi nakaporma na to, hindi na kayo magpuputol-putol pa. Magkano ang bili mo? Ito kasi prevention. Ang sakit kasi ng Mio i125, nababali itong fender. Ito kasi nagbabounce na ganun, kasi nga ang tornilyo niya nandito, tapos ito walang tornilyo dito. So ito, dito siya nilalagay. Yan, ibubutas nyo lang siya. Yan, ibubutas nyo lang siya dito. Tapos itong isa, Saan tayo ilagay? Sa tornilyo o dito sa loob? pwede sa tornilyo, diretso na. Ayan, dito. Ayan. Shoot nyo na lang siya dun sa butas yung isa, tapos dito ka na lang magtutornilyo. So ito wala na, hindi mo na tutornilyohan dyan. Kaya malaki ang butas ng isa. Ayan, ganyan lang. So bubutasan natin para maikabit natin yung natin. So ilagay natin yung tornilyo niya para hindi mag-offset. Ang gawin nyo mga kaduit dito, ito yung screw niya eh. So ilagay nyo ito dito. Masikip ng konti. Maglalaki pa tayo. Kailangan lumubog kasi ito dito eh. So mag-ano pa tayo, didrill pa natin ng palalakihin natin. So unahin muna natin itong isa. Ayan. Ang gawin nyo mga kadit, isang butas lang muna. Kung dito sa kabila muna para hindi mag-offset. Ito. Yan. So butas lang muna dito. Kahit konti lang to, no? Oo, tatak lang. So yan, ganyan mga kaduit. Tapos yan, and then lagyan nyo ng isang washer pa. So medyo mahaba yung ano nya. Tingnan natin mamaya kung pero bago naman siya sumaya dito, sasayad muna siya dyan. Ano na lang natin kung sakali man, putulan natin. O kaya maghanap tayo ng mas maiksi.
Yan, ganyan muna ang gawin nyo. I-fix nyo muna ng ganyan. Tapos, pag na-fix nyo na, saka kayo magbutas ulit dito para sentro siya. Yan. So, sisentrohan nyo muna. So, dapat maiksi lang eh. So, titingin tayo ng maiksi. So, i-set up na muna natin lahat mga karit bago natin siya, ano? Bago natin siya putulan para makita natin. Puputol tayo ng konti. Para sakto lang ba siya. Dali lang ba natuyo to? Diretso na yan. Pagka ano mo na, kabit mo na. Basta ilak inilak mo na ba? Hinigpitan mo na. Ha? Di ba higpitan mo muna yung dulo niyan? Ha? Higpitan mo muna yung dulo. Anong dulo? Yung dulo. Tagusan na siya eh. Di ilak mo na kung hanggang saan, tapos saka mo putulan. So ito na mga kalit, nagabitan natin yung isa. Tapos ngayon, ilalagay ngayon natin to isa. Ilalakihan pala muna natin kasi maliit yung butas. Kailangan mag-fit muna yung pumasok muna tong tornilyo. Yan. Hindi kasi siya pasok eh. So lakihan muna natin. So ito na yung isa mga kalit. Ayan. So, importante talaga medyo malaki na para sakto siya ba. Tapos, ibubutas na ulit natin. So, ang gawin natin, ilagay natin to. Tapos, tornilyohan natin dito sa kabila. Para swak. Swak na swak. Para hindi ba siya mag-offset. Kasi kailangan dun sa ilalim mamaya pagbalik natin sakto-sakto yan. Tagal din malubat yung baterya na yan. Ayun. Baterya ng drill mo. Bilis na. Dito ba? Yan. Yan. Oo. Tingin mo, malapit malayo. Oo. Kung doon ka naman sa highway, mas magaganda talaga 13 na. Tuloy-tuloy lang din eh. Pag sa highway, 26 minutes lang. Pag sa rough road, 29. Dagdag tayo ng 4 na washer pre ha. Kasi hindi pwede yung isa lang, sa ilalim lang. Hindi bali wala rin. Sa isa ng washer ata wala pa ang ano. Dagdag tayo 4 na washer. Dito plus cameras mo. So yan, nilagyan natin ng washer dito para hindi siya Tigas pala itong guma na to. hindi siya screw head lang o bolt head lang. So ito pwede na kahit hindi naputulan itong isa. Mas maganda sana dito stainless eh. Kasi kinakalawang to eh.
motor niya. Hmm. Pinagawa, di ba absent ka nung nakaraan? Pinagawa na daw niya sa Salinas. Kay ano, kay Hongkong. Lagi namamatay. Oh, ayun ang ginawa. Ayun ang kapo, anong Bernes, pagdating na sa ano, namatay. Umirik, tapos umandar ulit. Ayun ang ginawa mo. Sabi ko, ganyan ka, sakit ng motor ko. Eh, ano mukha ko yan? Yung bypass? Bypass ang. Wire? Yung galing sa fuse ng battery. Hmm. Bypass sensor ignition. Hmm. Ayaw niwala. Paano ko sunog sa yun? Sunog ko, dagaan pa rin naman fuse yan. Oh. Eh, hindi binaypass. Hindi nakatiis, kumuha ng wire. Ngayon, yung sabi sa akin, ito lang ang mga ako. Isang ganun lang, andar agad eh. Kaya sa'yo ganyan sakit motor ko dati. Fuse di, ibig sabihin yung fuse niya may problema. Hindi. Wire yun na galing sa ignition, bago fuse na yun. Yung wire na galing sa ignition, galing yung akin. So, maganda pa rin na may washer para matibay ang kapit ba. Yan. Tapos washer ulit. Ba, pakipan mo yan. Tigas yan. Ba, daling tumigas yan, boy. Madaling naman, oh. Ganda pala. Pag-lock na agad eh. Oo. Eh, ayusin mo yung ano, higpit yung takip. Oo. So, ang bali ang puputulan lang natin mga kadate itong dalawa. Putulan natin para hindi siya sumabit sa gulong. Yan naman ba yung pumunta ko dito? Wala mong pagawa yun. Okay, baklasin natin tapos putol. Push lang abangan mo yun. Naglalagay ako na kakoy. Sarado muna tayo. Ganda na nakikita mo. Look out ka pala ng Arisa. Yung mga LTO na yan. Lagi na namin ito yung sa pero no. Okay, so yan na mga kadawit, oh. So tatanggalin na natin itong isa. So yan na mga kadawit, tapos na tayo. Mag-change oil naman tayo mamaya pagkatapos na natin kabit. Ito na, oh. So ayan na. Isisentro na lang ng butas dito para yung itong isang butas na ito ang mag-hold na ay yung tornilyo dun sa ilalim. So tapos ito naman yung pinaka main bracket natin. Matagal na yan, hindi na basta-basta mapuputol yan. Okay, salpak na natin at nang So, ayan na mga kadoy, tapos na tayo. Mag-change oil naman tayo dito. So, kinabit lang natin yung bracket niya para prevention na habang bago pa ay hindi na magkaroon ng crack yung kanyang front fender. Thank you.